Magandang araw mga bata sa ika-4 na baitang. Oras na para matuto. Pag-aaralan natin ang asignatura na huhubog sa iyong pagkatao. Ang podcast na ito ay magtuturo sa iyo ng araling nagbibigay aral tungkol sa pagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon mula sa balitang napakinggan. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Teacher Joanna. Samahan mo ako sa mundo ng mga aral at matuto ng tamang kilos ng makatao. Bago tayo magsimula, hawak niyo na ba ang inyong mga kwaderno, ballpen na pansulat, at ang inyong self-learning module bilang 4, quarter 1. Sa palagay ko, kayo ay handa na sa araw na ito. Umayos ng upo at makinig ng taimtim sa ating talakayan. Tara! At simulan na natin! Mga bata, sino sa inyo ang mahilig makinig sa radyo? Masaya, hindi ba? Nakatutuwa at nakaaaliw ang boses ng mga talentadong tagapagsalita sa radyo. Malay mo, baka isang araw maging katulad kanila. Maganda iyon may pangarap sa buhay, pero upang matupad ang iyong pangarap ay kinakailangan mong mag-aral ng mabuti at matuto. Maging mapanuri katulad sa gagawin natin ngayon. O ano? Handa ka na ba? Sige, simulan na natin! Ang pagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon mula sa balitang napakinggan ay isang kakayahan kinakailangan malinang sa kaisipan ng batang katulad mo. Dito, mahahasa ang iyong galing sa pakikinig na sinasabayan ng talas ng pag-iisip upang masuri ang katotohanan nang sa ganon ikaw ay makapagdesisyon ng tama. Sa ganitong paraan, uunlad ang iyong karunungan na kinakailangan sa pag-abot ng tagumpay. Tingnan mo ang iyong self-learning module o SLM sa pahina 2. Kaya mo bang sagutin ang mga tanong? Halika, sagutan natin! Magaling! Ngayon, kung ang score mo ay 5, ikaw ay talagang handa na sa atin aralin tungkol sa pagiging mapanuri. Kung ang inyong score naman ay mababa pa sa 5, huwag mag-alala. Maaari mo itong gawin muli. Tingnan muli ang iyong self-learning module o SLM sa pahina 3. Pagmasdan si Ella, ang batang mahilig makinig sa radyo. Sundan ang kanyang pinakikinggan. Alamin natin ang nilalaman ng balita. Kasalukuyan, naka-quarantine ngayon sa iba't ibang quarantine area sa Metro Manila ang libo-libong overseas Filipino workers o OFW. Naghihintay sila ng resulta ng kanilang swab test upang makumpirma kung sila ay may COVID-19. Ang COVID-19 na bagong pangalan sa dating coronavirus, pero iisa ang kahulugan ay kinatatakutan ng lahat ng tao sa buong mundo dahil ito ay nakamamatay na virus. Ang nagkakasakit nito ay nagkakalagnat, ubo, sipon at nawawalan ng panlasa hanggang sa maghirap sa paghinga at kapag hindi gumaling ay namamatay. Mabilis ang pagkalat ng sakit na ito. Ito ay nakahahawa sa pamamagitan ng patak o tilamsik ng likido mula sa pag-ubo, pagsinga at pagbahing o di naman kaya ay sa paghawak ng mga bagay na nahawakan ng isang taong may sipon. Bawat isa ay higit na pinag-iingat dahil wala pa rin natutuklasang gamot dito.
Kaya matindi ang pag-iingat ang ipinatutupad ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat nito. Isa sa mga ipinatutupad na batas ay ang pagka-quarantine sa mga sospetsado o posibleng mayroon nito katulad ng mga OFWs at iba pang tao galing sa ibang bansa. Kaugnay nito, sari-saring reklamo ang ipinaaabot ng mga OFWs na naka-quarantine dahil tanong nila ay kung kailan sila pauuwiin. Gayon, sumusunod naman sila sa protocol. Isang buwan na daw silang pinagka-quarantine sa ibang bansa bago sila umuwi at pagdating dito, quarantine uli. Nasuri na daw sila pero hanggang kailan sila maghihintay ng resulta? Ayon sa Department of Health o DOH, maghintay lamang dahil hindi madali ang pagsusuri ng ganitong klaseng sitwasyon. Para sa mga OFWs, huwag mawawalan ng pag-asa. Pasasaan ba at makakauwi din sila sa kanilang mga pamilya? Samantala, patuloy pa rin pinaaalalahanan ang publiko para sa ibayong pag-iingat at mga batas na ipinatutupad. Ugaliing gumamit ng face mask sa pampublikong lugar at palagi ang maghugas ng kamay. Higit sa anumang bagay, unahin ang kalusugan. Ngayon naman ay inyong sagutan ang gawain A at gawain B sa pahina 5 hanggang 6. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Basahin mabuti ang panuto bago mo ito sagutan. Mangyaring i-post muna ang podcast na ito at orasan ng inyong sarili. Kapag kayo'y tapos na, maaari nyo na itong i-play muli at ipagpatuloy ang pakikinig. Natapos nyo ba ang mga gawain? Mabuti naman kung ganon. Binabati ko kayo. Ngayon, kung ang score mo sa 2 gawain ay 5 pataas, magaling! Kung ang inyong score naman ay mababa pa sa 5, huwag mag-alala. Maaari mo itong gawin muli. Matapos ang inyong 2 gawain, sagutan ang pagsasabuhay sa pahina 6. Basahin mabuti ang panuto bago mo ito sagutan. Kumusta ang iyong pag-aaral at mga task ngayon? Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Wow! Congratulations! Pero kung ikaw ay may 2 mali pababa, maaari mo itong balikan muli. Paalala na ang palagiang pagbabalik sa lesson na iyong hindi masyadong naunawaan ay magkakaroon ng magandang resulta. Kailangan lang ng iyong tiyaga at pagpupursige. Sa palagay ko ay naging malinaw sa inyo ang ating talakayan sa araw na ito. Laging tandaan ang pagiging mapanuri sa mga balita sa radyo o nababasa sa pahayagan ay makatutulong sa tamang pagpapasya. Binabati kita! Natapos mo ang self-learning module sa ESP sa ika-4 na linggo na aralin. Muli, ito ang inyong teacher podcaster, Teacher Joanna, na nagpapaalala na maging mapagmatsyag at mapanuri sa mga naririnig na balita sa radyo o nababasa sa pahayagan upang makuha, malaman at maunawaan natin ang tamang impormasyon. Maraming salamat sa inyong taimtim na pakikinig sa araw na ito. Mag-iingat at nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Good job today. You did a great job today. Clap, clap, clap. Sing with me. It's time.
time to say goodbye. Goodbye, 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 my friends. You did a great job today. Clap, 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 sing with me. Let's wave our hands goodbye.